Nagsusuri pa ba tayo? Hindi na. Dominus vobiscum, secula seculorum. Kita mo? Talungin mo kung naiintindihan nila. Hindi. O, umaamin. Sa ngalan ng relihiyon. Tamo? Tamo, mabait ng Pilipino? May matatagpuan ka pa ba sa mundong mas mabait pa sa Pilipino? Dito sa Pilipinas, nandito ang napakaraming relihiyon nag-aagawan ng miyembro. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Maraming salamat po sa lagi pong panonood, sa inyo pong lagi pong pagsubaybay. At syempre nandito naman po tayo sa ating ginagawa sa U3. What we do is nanonood kami ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, Bible study at iba pa. Basta religious video mga ka-youth. At binibigay po natin yan ng reaksyon. And sa ating episode ngayon, ang pinaka-in-demand of course, si Brother Eli Soriano ng MCGI, Church of God International. And actually mga ka-youth, kung napansin niyo po ang ating past na mga episodes po, meron po tayong similar na tema o topic, at ang paksa nga po is about Israel, about sa ideya ng bayan ng Diyos. And for this particular one, atin pong pag-uusapan, Bible study yata ito ni Brother Eli, patungkol nga sa bayan ng Diyos. Yan, parang yan po yung paksa yata. So sa atin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang, hindi ako preacher, hindi ako mangangaral, isa lamang po akong hamak na video reactor. Dahil hindi ako kaanib ng MCGI, posible po na mag-agree ako sa aking mga napapanood, posible rin po na mag-disagree ako sa ating mga napapanood. So sana you would take that with a grain of salt, kumbaga So we're watching the video for the first time in real time, so hindi po ito scripted. Kasamaan niyo po ako from start to finish. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Isang layuning marangal na umalam ng katotohanan, bagaman marami sa atin ang hindi naniniwala, pero naniniwala akong isang step ito. Isang malaking hakbang patungo sa pagkakilala ng katotohanan, kasi lahat ho ng ating pakikinggan at lahat ng maaari nating mapakinggan sa mundo ay isang step sa katotohanan ng pakikinig sa lahat. Yun po ang sinasabi sa unang Juan 4:1, gaya ng pangungusap ni San Juan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maliwanag po sa talata na subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Therefore, ang intensyon po kaya tayo susubok ng mga espiritu para ating makita yung sa Diyos. Lahat tayo naman siguro gusto natin maging sa Diyos. Bagaman, it will be an undeniable biblical fact na hindi lahat ng tao ay gustong maging sa Diyos. Bagaman mayor party po ng tao sa mundo gustong maging sa Diyos, meron pong tao ayaw maging sa Diyos eh. Pakinggan nyo sa 53:1 ng awit. Ganito po ang nakasulat. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Meron ho, kumilala man sa Diyos, ayaw eh. Yan ang wikang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Naalala ko nga eh, galit siya pag sinabi mong may Diyos eh. Hindi, ayaw niya talagang may Diyos. Kaya sabi sa Biblia, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Alam niyo kung anong klaseng mga tao itong nagsasabing walang Diyos? Atheist. Tuloy natin. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Ayun, yun ho pala yung mga nagkukumit ng heinous crimes. Sila ang wikay nangapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Hindi ho simply evil no? Hindi ho evil per se lang, hindi. Kundi, i-define pa ng Biblia na nilagyan pa ng adverb to define it,
kasuklam-suklam na kasamaan. Ayon. At makikita ninyo na itong mga taong ito ang dahil kaya maghuhukuman Diyos at magpaparuse. Doon sa Judas, ganito po ang sinasabi. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal, upang isagawa ang paghukom sa lahat, at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Kita nyo, gawang masama na ginawang may kasamaan. Mapapansin nyo, it was doubly defined by the prophet, si Enoch, na ikapito mula kay Adan. Kaya magpaparito ang Panginoon at gagawa ng paghukom laban dun sa mga taong nagsigawa ng kasamaan na ginawa nilang may kasamaan. Pakiulit mo nga yung party na yun lang party na yun. Okay, before we continue, very interesting emphasis here. So kung titinan po natin, maraming repetition kumbaga ng word na masama, masasama sa lahat ng kanilang mga gawang, masasama na kanilang ginawang may kasamaan. So parang repetitive. I think the flow here so far sa statement na yan, Brother Eli probably would be saying the evil intent, no? And isang concept po natin sa paggawa po ng krimen. A lot of times, yung criminal act punished by the penal code, mga ka-U3, is not just about the act of doing it, but also the malicious intent when you do it. Yung evil, when you do a particular unaccepted or bad doing, yung intention, yun ang actually mas pinapunish, and a lot of times atin pong criminal law. Although a little bit of recap, mga ka-Youthy, So far, yung preaching na ito, ang flow so far na nakita natin about the idea of testing the spirits, subukin ang mga espiritu. The next mention here by Brother Eli was about those people who are considered as mangmang. Yung mga tao na nagsasabi na there's no God, walang Diyos. So I cannot tie up yet kung patungkol ito sa bayan ng Diyos discussion, although ito po yung label sinabi sa atin ng staff natin, but it's also possible this could be just an intro to the actual main topic. So let's continue. Upang isagawa ang paghukom sa lahat, at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Kita nyo, yung gawang masasama na ginawang may kasamaan. Bakit? Maaari nyong masabi, meron bang gawang masama na ginawang walang kasamaan? Meron ho. Tayo lang, nakakagawa tayo ng masama eh. Pero, hindi lahat ho ng gawang masama ay ginawang may kasamaan. Merong gawang masama, sometimes you have done it unintentionally. Hindi mo sinasadya. Hindi mo pinlano. Sure. Hindi mo ginusto. Pero itong mga taong ito na masasama, na ayaw maniwalang may Diyos, kung gumawa sila ng masama, ginagawa nila yung masama na may kasamaan. Sana po napukuha nyo ang punto sa bagay na yun. Hindi naman ho lahat kasi ng mga ngaral, pinakikita yun eh. Ngayon, yun hong salita na yun na sinasabi ko sa inyo, yun ho ang pruweba ko na meron hong mga tao na talagang ayaw na meron Diyos. Pero ako po naniniwala itong ating ginagawang ito, it's a simple but a giant step papunta sa Diyos. Kasi yung magbasa ka lang, makinig ka lang, kahit sino pa pinakinggan mo, isang step yun, sabi ng Biblia. Subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Believe not in all spirits, but test the spirits if they are of God, because there are so many false prophets that have risen. Kaya, ang sabi ng Biblia, titignan muna natin bago tayo maniniwala sa mga espiritu. Kung sinusunod natin yon, nakikinig tayo sa lahat ng mga nagsasalita, gumagawa na tayo ng isang malaking hakbang papunta sa ating kaligtasan. Yun hong matiyak natin kung alinan sa Diyos. Ngayon, tayo po kumuha ng suggestion. Meron po kayong suggestion para sa kung gusto nyong mapaglingkuran namin ng inyong suggestion, yung pag-aaral.
Ang masasabi ko lang sa mga dumadalo sa ganitong Bible exposition, sana po hangarin nyo ang isang pag-aaral na papunta sa pananampalataya. Meron po kasing dumadalo sa ganitong exposition nung nandun ako sa Frisco. Mula nung mag-umpisa kami, nagdumadalo na siya. Hanggang ngayon, dumadalo pa rin siya. Nung tanungin ko, kapatid, ano na po ang estado ninyo? Eto kapatid, hanggang ngayon, di ko pa maintindihan yung katotohanan nagdamdam ako para sa kanya. I felt sorry for him. Bakit? Nakasulat kasi sa Biblia yung 2 Timoteo 3, versikulo 7. Yun naman ang ikinalulungkot ko namang ito'y basahin. Pero parang nagdamdam ako para sa kanya in his behalf. Kasi para bang siguro mag-4 na taon na po kami nagba-Bible exposition sa Frisco Hanggang ngayon daw hindi niya pa rin naintindihan ang katotohanan. Parang naalala ko agad tong talatang ito. Pakinggan niyo. Na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi ko ba kaawa-awa naman pagka ganun ng baksak natin, ano? Biro mo, 4 na taong kang nag-aaral. Gabi-gabi, present ka. Tapos yung pala naman ay kailan pa man, ang sabi ni San Pablo, hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kawawa naman po tayo. Kaya nga, ang gusto ko po sa inyo, maging maalam tayong lahat, sapagkat yung kaalaman, mga kapatid, nandun ang kaligtasan Pakinggan nyo. Sa 1 Timoteo 2, versikulo 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kita nyo, di sa kaalaman ng katotohanan, nandun ang kaligtasan. Ibig ng Diyos na lahat ng tao'y maligtas. But for them to know the truth, salvation is not an accidental happening. Hindi ho pwedeng sabihin mo maliligtas ka, aksidente lang, hindi. Ang kaligtasan po'y dependyente sa kaalaman ng tao, sa katotohanan. Pag wala yung kaalaman na yon, 4:6 ni Osias, pakinggan nyo nakasulat. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. My people perished because of lack of knowledge. Pansinin nyo, my people perished because of lack of knowledge. They are wanting in knowledge. Meron silang kulang. Pero may knowledge sila. May kaalaman sila, kaya lang kulang. Ang akin ikang bayan ay napahamak sa kakulangan ng kaalaman. Lalo na kung wala kang kaalaman totally. Lalo ka nang mapapahamak. Kaya po ang kaligtasan nandun sa kaalaman Napakahalagang magkaroon ng tao ng kaalamang Pampanginoon. Bakit po? 22:29 ni Mateo. Ganito ang ating mababasa sa ating Panginoong Hesus. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Nakita nyo? Kailangan yung kaalaman Sabi ni Jesus, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Hindi pala pagka wala kang kaalaman, you are prone to mistakes and errors. Magkakamali ka. Kaya, kailangan natin yan. Ngayon, kung meron nung gusto mag-suggest, baka naman po wala, pwede rin. Pero kung may gusto, meron po bang may gusto mag-suggest ng ating... Okay, before we continue yung mga ka-youth, it is always fascinating for me sa mga nakita kong Bible study or parang Bible exposition po yata ito ni Brother Eli, yung meron siyang spontaneous na paghingi ng mga topic. I like that because in general po, like at least for me, I have never been in an actual situation where I gave a speech asking the audience on the particular topic that I'll be speaking about. Although to be fair, of course, I'm often invited by universities to speak and it's about, a particular topic, of course, na nagmamahal
match sa kanilang event, ano po. Pero the idea of being so dynamic na you're asking the crowd on what the topic is, it's really interesting because it really shows to you that the speaker is really prepared. Although gusto ko lang po ma-mention doon po sa halimbawa ni Brother Eli kanina na meron dong sa Frisco na pumupunta lagi, pero after him asking, nagdamdam si Brother Eli. I'll just tell you mga ka-U3, one part of human psychology, probably that person is thinking maybe mga agam-agam siya, meron siyang mga nakita pa na mga punto de vista na he thinks he may not agree fully with what has been presented to him. May mga tao rin po na hindi sang-ayon dun sa idea ng pagiging exclusive ng isang grupo as to salvation, mga ka-U3. Itong perspective po kasi ng the only truth, present po yan sa mga world's, kumbaga, major religions. So sa Islam, sa Judaism, sa Christianity, the idea na kami ang totoo, kami lamang ang may exclusivity sa salvation. In general, kami ang maliligtas, kami ang bayan ng Diyos. And the psychology, of course, behind that is people need to have a sense of security and certainty sa human mind. Kapag ang isang bagay po is uncertain, isang bagay po na unknown, ito po ay nabibigay sa atin ng worry and anxiety kasi hindi natin matukoy-tukoy anong posibleng mangyari. But when we have religion, religion gives you an assurance of security, of something that may happen in the future that you can anticipate. O yan ang positibo po na naibibigay po sa ating mind, ang satisfaction po ng ating mga soul, mga ka-U3. And that is undeniable. But interestingly, outside the three major religions, mga ka-U3, isa sa mga interesting na perspectives dyan, walang ideya ng quote-unquote ultimate truth or the only truth. So ano ba yan? Jainism, Baya, Buddhism, mga ka-U3. In some of these religions, they have the idea of multi-theism. At iba naman, yung perspective naman ng iba is pantheism. Ano po? So there's no idea that their religion is the only one and the only complete religion, mga ka-U3. So let's continue. Gusto nyo talakayin natin mula sa gabing ito. Kasi magiging mahaba ito. Tuloy-tuloy ito for the next 2 months or 3 months. Depende sa ating isasuggest na topic na aralin. Meron po magsasuggest? Meron po? Nasa taas. Sige po, isigaw nyo na lang dyan. Para, kapatid, sandali lang po. Para wag naman pong magkaroon ng biased thinking ang ating mga bisita. Anong member Meron mo? kayo nakikita ako membership ribbon, mo? bagaman blurred kasi na-contralus Kaya kayo po yung bisita, Ano po ang relihiyon ninyo kung hindi naman magiging Pentecostal. Kaya ko lang po itinanong para mawalan baka sabihin, pala ko kayo, mas mabuti na yung maliwanag. Sila'y mayroong ribbon, ibig sabihin bisita sila. Maraming salamat po, kapatid. Ano po ang pangalan nyo? Salamat po sa inyo, kapatid. Ang kanyang suggestion ay meron po rito isa pa, ano raw ang pananaw ng Biblia tungkol sa sugal. May topic natin yan noong nakaraan. Biyan nyo po, pag-aaralan natin to, tatago ko ito. Pero mas maganda yata yung kanyang suggestion ng kapatid dun sa taas, sa balcony. Mas timely. Umpisahan na po natin ang suggestion niya. Yun daw bang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na aming ipinangangaral at kinaaniban ay kapareho raw ba ng iglesyang nasa Biblia? Sa makatwid, mas maganda ang ating pag-aralan tema ay kung papaano magkakaroon ng samahang sa Diyos sa isang bansa. Katulad nung samahang sa Diyos na nasa Biblia. Palagay ko, mas maganda yun. Yun na nga ang pupuntahan nun. Na papaalamin natin sa pagtuturo ng kasulatan kung papaanong sa isang bansa, kagaya sa Pilipinas, magkakaroon ng pagsasama-samang kagaya ng unang pagsasama-sama ng mga taong naglingkod sa Diyos. Kung kumpormi na po kayo, pakitaas nyo naman po inyong kamay. Please, kumpormi na po kayo. Sa makatwid, carry over na yon. Umpisahan na po natin. Sa Pilipinas po ba may possibility na magkakaroon ng samahang sa Diyos? Di ba maganda yung tanong na yun, Is there a possibility that in the Philippines magkakaroon ng samahang sa Diyos? An organization which is of God. Meron ba nun? Pakinggan nyo sa 61:11 ng aklat ni Propeta Isaias, ganito ating mababasa.
Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Ano po ang panukala ng Diyos ng una? Sabi niya sa pamamagitan ni Isaias na propeta, kung paano ang wikang ang lupa nagsisibol ng pananim. Napapansin niyo ho ang ginagamit na comparative na halimbawa. Kung paano ang lupa nagsisibol ng pananim at kung paano yung halamanan, yung garden, nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya. Gayon, in like manner, magpapasibol ang Panginoon ng katwiran niya at ng kanyang kapurihan sa harap ng mga bansa. Ngayon, tatanungin natin, lahat ba ng bansa sisibulan ng katwiran ng Diyos? O sa harap ng lahat ng bansa, maaaring magkaroon ng katwiran, pero hindi sa lahat ng bansa? Pakinggan nyo kay Isaias pa rin, ganito ang ating mababasa. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang iyaon ay malilipol na lubos. Ayon, sabi ho ng Biblia pala, in contrary to that former statement, meron din palang mga bansa na hindi maglilingkod sa Diyos. Meron ding kingdom o mga kaharian na hindi kikilala sa Diyos. Kaya ibinigay na ng Diyos ang verdict o ang hatol laban sa mga bansang hindi kikilala o maglilingkod sa Diyos. Ano ang sabi niya? Ang mga bansang yaoy mamamatay at malilipol na lubos. Pagtatakahan nyo, alam siguro ninyo ito, lalo na nung mga nag-aral. Ano? Alam nyo ba yung salitang Gloria and el excelsis Deo. Mm-hmm. Sa Kastila, ang tawag po ron, ang katumbas nun, Gloria en las alturas a Dios. Yun hong isa, Kastila. Yung isa, ano pong salita yun? Kung may nakakaalam. Latin. Hindi ho ba yun Latin. Natum videte regem angelorum venite adoremus venite adoremus venite adoremus Dominum. Ayan. Tatandaan niyo yun? Yun yung isang kantang Latin. Mm-hmm. Diba? Yep. Pero alam ng mga nag-aral na ang Latin is a dead language. Tama o hindi? Tama. Latin is a dead language. Dead in what sense? Wala nang Wala gumagamit. na hong bansa ngayong gumagamit ng salitang Latin eh. Well, technically, meron pa rin naman, no? So, it is indeed a dead language. Kaya nga po, di ba, kung titingnan natin yung English, ang English po ay nanggaling sa evolution, kumbaga, ng iba't ibang mga lengguwahe. Old German, di ba? Latin, Greek, at saka French. So, yun po yung, kumbaga, mga ancestors po ng modern English. Pero ngayon po, actually, nanggagamit pa rin naman siya. Pero ecclesiastical language na siya, no? Kaya nga, kung pupunta tayo ng Vatican City, ang official language used there ng mga kardinal, ng mga papa, it's either Italian, English, or Latin, of course. And Latin pa rin yung ginagamit. Kaya nga hanggang ngayon sa mga simbahang Katoliko nga, as proven no, sa pagkanta ni Brother Eli kanina, nagagamit pa rin siya. Pero hindi na po ito used kumbaga for mass communication. So very specific na po siya. In fact, it is still the basis for identification, di ba, ni Linnaeus dati? Identification ng mga species, ng mga hayop. A lot of the base language used pa rin is Latin naman po, no, sa naming system natin. So nomenclature, for example. And included na rin dyan ang mga spell sa Harry Potter na both Old French at saka Latin. Anyway, let's continue.
Wala yatang bansa ngayon na ang kanyang national language ay Latin. Para bang nawala na yung bansang Latina. Yung mga taong Sobrang ang gamit Latina. ay Latin. Isa pang kahulugan ng ang Latin is a dead language, isang permanenteng lengguwahe na yan. Wala nang improvement, wala nang decrease, wala nang increase. Dead na eh. Hanggang dun siya. Kaya yan ginagamit sa terminolohiya ng batas. Kung minsan, ginagamit din yan sa terminolohiya ng medisina. Kung mapapansin nyo, ang maraming medical terms na ginagamit ng Western doctors ay merong sinasabing mga Latin sa science Origin. ginagamit Yep. din po yan. Yep. Yung Scientific name. mga tawag doon, may tawag sila doon sa Scientific name. mga pagtawag sa mga species Yeah. of birds, animals, and etc. Yeah, nomenclature. Ginagamitan nila ng Latin, nakatawagang Latin. Kasi hindi na nga po pwedeng ma-reduce yun, hindi na rin po pwedeng yun umunlad. Kasi po ang isang wikang buhay, paunlad yan kagaya ng Pilipino. Yan paunlad na wika, nararagdagan yan. As time goes by, nararagdagan, nagkakaroon ng evolusyon ang ating wika. Halimbawa, kagaya nung Datong, yung Chibug, yung mga kumbaga. Ngayon, usong-uso yung kumbaga. Manood ka sa TV, lahat na nagsasalita may kumbaga. Samantalang mga 30 or 20 years ago, wala yung masyadong sinasabing kumbaga Interesting. Hindi ginagamit masyado yung kumbaga. Ngayon kumbaga kung gamitin halos araw-araw. Kahit sino gumagamit ng salitang kumbaga. Kasi Guilty ang ako. Filipino language nag-i-improve Ngayon, ganun din naman ang ibig kong sabihin. Sa mundo, meron hong mga salita na wala na. Patay na. Bakit sa palagay nyo? Kasi meron ding mga bansa, mga bayan, mga kaharian, patay na rin. Ba't namatay? Sabi kasi ng Diyos, yung bansa o kaharian na hindi maglilingkod sa Diyos, mamamatay at malilipol na lubos. Ulitin po natin ang sabi sa hula ni Propeta Isaias. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang iyaon ay malilipol na lubos. Kita nyo? Kagaya nung Sodom at Gomora, nalipol yung siyudad na yan Nawala sa balat ng lupa. Pati nga yung mapa ng Sodom at Gomora, wala na ngayon sa map. Walang existing map ang Sodom at Gomora. Bagaman, it once existed, nawala yun. Kasi masamang bayan yung Sodom at Gomora. Kaya, kung ang Diyos po ay magpapasibol ng katwiran sa mga bansa, it doesn't necessarily follow na lahat ng bansa magkakaroon ng katwiran. Kasi, merong bansa tumatangging maglingkod sa Diyos. Meron tao ayaw magkumilala sa Diyos. Kaya nga, sa isang bansa, kung meron ng possibility magkaroon ng sa Diyos, meron din yung possibility na hindi siya magiging sa Diyos. Ngayon, ang ating tanong ay ang Pilipinas Sa Pilipinas po ba mayroong possibility magkaroon ng mga taong sa Diyos o ng samahang sa Diyos? Pakinggan nyo ang possibility. Sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, 10:34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Si San Pedro, ang prophetic vision ni San Pedro, nang magsalita siya sa mga Israelita, natatalastas ko ang wika na ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. God is not a respecter of persons. Hindi siya nagtatangi, wala siyang paboritismo. Kundi ang wika, sa bawat bansa, tatanungin ko kayo, ang Pilipinas po ba'y bansa? Kasali ba tayo rin sa salita na yon? O bansa tayo Sabi, sa bawat bansa, siya, yung bansa, na may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran ay
tanggap sa Kanya. Ang sabi ho rito sa Tagalog, ang nakalagay, kalugod-lugod eh. Pero sa Griego at sa Ingles, babasahin ko po, tinyo ha. Kasi nung minsan, merong nagtanong sa akin, Soriano, umanib ka pala ika sa iglesia ng Diyos. Sabi mo, kaanib ka. Tinanggap ka ba naman? Sabi. Kasi ganito nakasulat eh. Sa Griego, basahin mo. Saka sa English, pareho. Ang sabi, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted unto him. Tanyo, tinatanggap ng Diyos. Sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran, siya'y katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ho, ang Pilipinas kasama ron. Bawat bansa eh. Ang katunayan, nakasama tayo ron, nasa atin yung pruweba. Alin yung pruweba? 17 ng gawa. Pakinggan niyo ang pruweba. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Kita nyo? By international standards, we have our own identity as a nation. Bakit? Sabi sa Biblia, by international and by biblical standards especially, meron tayong identity as a nation. Meron tayong katangian bilang bansa. Ang sabi, ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan. Meron ba tayong talagang weather dito sa atin? Seasons? Meron ba? Meron eh. May mga ayos ang kapanahunan natin. Meron tayong rainy season. Meron tayong dry season. Meron tayo pang yung matinding summer eh. Meron pa rin tayong taglamig. Kaya nga dito sa Pilipinas, kumpletong mga seasons eh. Hindi masyadong extremes. Hindi kagaya sa Amerika, mainit na mainit. Minsan naman, malamig na malamig. Minsan naman, puro yelo. Sa atin, hindi, lang ang atin. Yung hindi sakto extremes. Mm-hmm. Pero meron tayong mga seasons. Sinasabi sa Biblia yon na itinakda ng Diyos ang talagang ayos ng kanilang kapanahunan. Pati yung mga hangganan ng kanilang tahanan. Yung boundaries. Kita mo? Kaya nga ang Luzon may boundaries siya eh. Makita mo sa Luzon andito karaniwan, Tagalog, Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, ayan. Pero pag banda-banda mo ron, ano na yon? Mga Binisaya naman yon. Waray-waray. Waray-waray. Manigas. Diba? Banda rin yun. Sa may Samarat, saka may Bandal Leyte yun. Mga waray-waray na yun. Banda naman doon sa Mindanao, nandun naman. May kanya-kanyang may identity tayo no? Pero the Philippines as a whole, nagkaroon tayo ng identity as a nation. Kahit magkakaiba ang ating wika, talagang meron tayong national identity as a nation. We have conformed with the standards of the Bible na sinasabi, may kanya-kanyang boundaries ang ating tahanan. Mm-hmm. At meron tayong ayos ng kapanahunan. Kaya sa Biblia, kino-confirm ng Biblia ang Pilipinas bilang isang bansa. At ang possibility na magkaroon dito ng katwiran ng Diyos, malaki. Bakit po, mga kapatid? Kasi yun ang sabi sa Biblia. Sa bawat bansa, kasama na Pilipinas doon. Kung mayroong may takot sa Diyos, tatanungin ko kayo, may takot ba sa Diyos ang mga Pilipino o wala? Meron. Kahit na tayo known internationally as a nation of domestic helpers. Yun ang paniwala dun sa mga abroad Ito raw ay bansa ng mga domestic helpers, mga katulong. Aba, meron kaming magagawa, hindi nyo kayang gawin. Ang katunayan, ang Apollo 11 na nakapunta sa buwan, ang designers nito, Pilipino. O, kita mo na.
Hindi nyo ba alam yon? Hindi nyo ba alam? Ang umimbento ng fluorescent, yan, na ginagamit sa buong mundo yung Pilipino rin. Oh, hindi nyo ba alam na ang umimbento ng traffic light na ginagamit sa buong mundo yung Pilipino rin? O, tanyo, hindi nyo lang alam nyo. Very old school po ito na mga myth about po sa Pilipinas at mga invention ng Pilipino. Lalong-lalo na po ay myth po talaga yun yung kay Agapito Flores, Cadodo Fluorescent. So, that's not true. Hindi po Pilipino yan. And sa Apollo 11, per se, hindi yung rocket. Siyempre si Von Braun yan, di ba? Yung V2. Pero what I've heard before, yung designer ng rover sa lunar rover natin, yung sasakyan nila, is Filipino daw. That's not true. Traffic light, honestly, it's my first time hearing na Filipino daw ang nag-design yan. Hindi po Pilipino yan. But here, of course, Brother Eli is just showing yung kumbaga, the Filipino ingenuity. Siguro po, this video was shot siguro 1990s, late 90s perhaps, po? And of course, he looks really, really young here. So most likely 1990s pa ito. Pero mabalik lang po tayo saglit po sa sinasabi ni Brother Eli. So he's establishing the fact that Philippines is isang bansa. And I like how he said that, kumbaga, biblically speaking, geographically speaking, Philippines is really a country. Although, of course, that's the same with all countries naman, no? There is a determined season. There is always a boundary. There's a group of people. But I am curious kung ang focus dito ni Brother Eli, Philippines as a political entity or the idea of Philippines as a nation. Kasi hindi naman ito sa modernong konsepto ng country. It's a political entity with legal boundaries set by its own constitution and as in accordance with international law. So mga kayuthi, ang perspective ko dun sa idea ng mga bansa, yun nga po pagkakasabi sa Bible, mga kingdom na hindi nagre-recognize, hindi kumikilala sa Diyos, they will be obliterated. I think mga kayuthi, ang perspective niyan is sa group of people or a kind of group and not exactly about the idea of nationality or country, mga kayuthi, sa modern sense kumbaga. Kasi kung titingnan natin, the countries are still there. It's still existing. The territories are still there right now. Para sabihin sila'y mataas sa atin, superior. No. By any standards, hindi ako papayag na ang Pilipino is lesser. Bakit? Sinasabi sa Biblia, God is not a respecter of persons. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Siya na may takot sa Diyos at ang Pilipino ay may takot sa Diyos. Ano ang pruweba namin? Lahat ng dalin nyo rito ng Diyos, kahit hindi totoo, suko kami. Tama o hindi? Kita mo, lahat ng dumating na religion dito. Basta sinabing Diyos, payag tayo. Amin nga tayo ng amin eh. Oh, di ba? Kita nyo, kaya ang Pilipinas maka-Diyos. Hindi pwedeng sabihin hindi maka-Diyos ang Pilipino. Lahat na religion tinanggap natin eh. Amin lang tayo ng amin. Nagsusuri pa ba tayo? Hindi na. Dominus vobiscum secula seculorum. Kita mo? Talungin mo kung naiintindihan nila. Hindi. Umaamin. Sa ngalan ng relihiyon. Tamo? Talagang mababait ang Pilipino. Bendito, alabado, saya, sentissimo, Kyrie eleison, Christi eleison, Christi ordinus. Amen. Ano yon? Tamo, mababait ng Pilipino? May matatagpuan ka pa ba sa mundong mas mabait pa sa Pilipino? Sige, maghanap ka. Maghanap ka, problema mo na yan. Patunayan mo may mas mabait sa Pilipino. Bakit? Dito sa Pilipinas, nandito ang napakaraming relihiyon nag-aagawan ng miyembro. Nag-aagawan. Pati nga yung mga local na lang galing dito sa atin agawan na agawan sa miyembro nung isang araw lang nanonood ako dun sa isang evangelist Ang kanya raw mga non-active members 26 million. Napagaling daw sa mga sakit. Dami naman. 26 million daw. Mga hindi lang daw active. Pero, yung active daw mga 4 million. At yung hindi active 26 million. Biro mo. 30 million. Doon lang kayo sa Araneta Coliseum, 26 million kayo. Doon lang. Sa Cuneta Astrodome, 26 million, 4 million. Kahit 1 million, walang miyembro yan 26 million with a population of 70 million, 85% of them are Catholics. Tapos
10% are born again. Ha? 5% yung ibang-ibang mga brackets ng religious denomination. Tapos ikaw nagkaroon ka ng 26 million na kaanib na non-active members, meron pang 4 million na active, eh di lalabas 30 million kayo. Butanti lang yon. Eh ang mga anak nyo't mga maliliit na bata at mga minor de edad na hindi pa pwedeng bumoto, pagkarairain ninyo. Kayo na lahat ng Pilipino. Ang Pilipino ay mabubuting mga tao. Mga taong makadiyos. Ang pruweba na sila'y makadiyos, lahat nga narili yung pumunta rito, basta ukol sa Diyos, naniniwala tayo eh. Yun ang pinakamagandang pruweba eh. O pumunta ka sa Japan kung paniwalaan ka ron. Nga. Eh, ang Japan, kay laki-laking bansa, mas malaki sa atin eh. Hundreds of millions ang population. Hindi ganito karami reliyon eh. Bakit? Hindi sila masyadong makadiyos. Ang Pilipinas talaga sa lahat ng paraan, even in the international community, papatunayan ko, makadiyos ang bansang Pilipinas. Kaya, ang posibilidad na ang Diyos maglagay ng totoo sa Pilipinas, hindi malayo. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ngayon, kung may posibilidad na ang Pilipinas ay magkaroon ng mga taong sa Diyos sa Pilipinas, kasi pangako ng Diyos isang bansa eh. Meron ba tayong katiyakan? Alisin natin yung posibilidad lang, kundi tiyakin natin. Meron talaga kaya dito sa bansa natin na magiging sa Diyos? Pakinggan nyo sa hula ni Propeta Zacarias. Ganito ating mababasa sa 8, versikulo 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino may sabi, mga kababayan? Hindi si Soriano. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan. Amen? Asan tayo? Walang makakatutol dyan. Magliligtas ang Diyos ng kanyang bayan sa lupaing silanganan. Ang Pilipinas sa direksyon ng mundo ay nasa silanganan. Nasa silanganan tayo, wala. Sabi nga ni Rizal, adios, patria dorada, región del sol querida. Perla del mar de oriente. Kita mo na, perlas ng dagat sa dakong silangan. Perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Sabi niya. Kaya, ang Pilipinas, perlas ng dagat sa dakong silangan. Di nasa silangan ba o wala? Nasa silangan. Anong pangako ng Diyos sa Biblia? Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Kaya may pagliligtas na darating sa silanganan. O ngayon, para makatiyak pa tayo, nasa silanganan tayo, no? Kasama tayo sa pangako. O para makatiyak, para maging mas maliit ang doubt. Anong klasing lupain sa silanganan? Pakinggan nyo sa Isaiah. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Kita nyo, bukod sa nakalagay silanganan, meron pang further definition. Luwalhatiin nyo ang Diyos ng Israel sa silanganan. Ha? Sa makatwid, kaya nga ini-emphasize, Diyos ng Israel, hindi taga-Israel itong luluwalhati. Yung iba kung magpakahulugan, baligtad. Yan sa Israel yan. Hindi nga sa Israel yan kay liwa-liwanag dinidefine Luwalhatiin nyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel. Saan? Sa mga pulo ng dagat. Ang Israel ba'y pulo ng dagat? No. Hindi pulo ng dagat ang Israel. Kaya ito'y sa silanganan, mga pulo ng dagat. Ang tanong ko, mga kababayan, ang Pilipinas ba, mga pulo ng dagat o hindi? Kaya nga ang tawag Philippine Archipelago. Kumbinsido na kayo, sa Pilipinas, may lilitaw na paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Amen? Bakit? Lahat ng definisyon sa Biblia, mababase. Okay, before we continue here. So ang ibig sabihin po ba nito, exclusivity po? By extension, if it's Philippines na merong uusbong dyan, if that's the perspective, so it is Members Church of God International, ganun po bang perspective dito? Ang Pilipinas ay quote-unquote bayan ng Diyos, given these references. So tayo lang yon. So I'm curious about that, mga ka-U3. So does it mean total exclusivity? Na ibig sabihin po sa lahat ng mga lupalop sa ating mundo, tanging ang Pilipinas lamang po ang nire-refer dito?
Hindi po ba yung sa Zechariah 8:7 to 8, it's just an expression of how the church, of how far-reaching God's authority is, mga ka-U3? Kasi kung titinan po natin, for example, after 7, may phrase po dyan, kung di ako nagkakamali, verse 8 would say something like bringing back to Jerusalem. So ano po ang ibig sabihin nun? No, hopefully ma-explain pa po yan. Dahil ang alam po natin, for example, for Iglesia ni Cristo, which has a little bit similar thinking of the idea of Far East, yung nasa malayong silangan. Similarly, merong kumbaga parang pagtatangi of all the islands, kasi di ba pulo ng dagat, which is in general naman po, kapag may shoreline, majority of countries naman po ay made up of islands, both small and big, and islets pa nga po ang iba, mga ka-U3, di ba? Gusto ko pong malaman yung sa exclusivity, kasi ang sinabi naman kanina, di ba, from the east and the west. So far, ang understanding ko, hindi lang sinabi na mula exactly sa southeast. Mga ka-U3, ano pong masasabi nyo dyan sa idea ng pagiging exclusive ng Pilipinas as the only bayan ng Diyos, mga ka-U3? Sa mga pulo ng dagat, tayo naman, hindi naman tayo pulo ng ng ilog Tama? Tayo pulo ng dagat. Perla del Mar de Oriente. Di ba? Pearl of the Orange Seas. Di ba yun, dagat? Asan tayo? Nandun tayo sa kalagitnaan ng dagat Pasipiko at ng dagat ng China. Tama o hindi? O kaya tama yung sabi sa Biblia, mga pulo ng dagat. Sabi sa Biblia yung mga pulo ng dagat. Kaya sa Pilipinas, tinitiyak sa Biblia, magkakaroon ng mga lingkod ng Diyos. Paano ba mangyayari yun sa Pilipinas? Magkakaroon ng mga lingkod ng Diyos. Pakinggan nyo, sa Isaiah 42:4. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Dito ba sa atin manggagaling mismo ang kautusan ng Diyos? No. Ang sabi sa Biblia, ang mga pulo maghihintay ng kanyang kautusan. Dito ba sa atin ang galing ang kautusan o hindi? Naghintay lang tayo. Actually, yung kautusan ng Diyos nakarating sa Pilipinas. Saan ang galing? Pakinggan nyo kung saan ang galing. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan ho manggagaling yung mga kautusang madadating sa mga pulo na naghihintay? Sabi ni Isaiah, ang mga pulo maghihintay ng kautusan. Saan manggagaling yung hihintayin? Magbuhat sa, sabi sa pasyon, magmula sa Jerusalem. Saan manggagaling? Hindi sa Roma, no? Mali kayo sa direksyon. Lalong hindi sa Amerika. Lalong hindi sa Germany. Pag ang relihiyong galing nakapunta ng Pilipinas, galing sa Germany, hindi totoo. Pag ang relihiyon nagpunta sa Pilipinas, galing sa Amerika, hindi totoo. Pag ang relihiyon dumating sa Pilipinas, galing sa Roma, hindi totoo. Tawagin nyo lahat ang taga-Roma, patutunayan ko, hindi totoo. Saan manggagaling ang relihiyon o katwirang dapat na hintayin ng mga pulo ng dagat sa silanganan? Saan dapat manggaling? Sa Jerusalem. Makita nyo? Dapat magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Yan ang sabi sa Pasyong Katoliko, hindi ako gumawa yan. Ang gumawa niya si Padre Mariano Pilapil. At aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ngayon, ang sinumat aling tao, aral at binyagan ninyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo siya kung magiging katoto.
Kita nyo? Sabi sa pasyon, saan manggagaling? Sa Jerusalem. Magmula sa Jerusalem. Kaso irilihin mo galing sa Roma Ligaw ng direksyon niyan. Pati aral niyan, ligaw. Tamo, sabi ng pasyon, magmumula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sino matalin tao, aralat binyagan ninyo. Pero man nakalagay, aralat singilin ninyo ang magbayad sa bautismo at maniwala totoo. Meron bang mababasang ganon? Na aralat singilin ninyo? Wala nun. Ang mababasa, Gis, versikulo 7. Pakinggan nyo nakasulat. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Pangangaral, anong gagawin mo? Sisingilin mo? Basa. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba? Kayo, nagbayad kayo? Kasi kaya kayo nagbayad, yung tinanggap nyo, hindi galing sa Jerusalem. Alam nyo kung saan galing yung tinanggap nyo? Sa Europa. Kita nyo? Sabi sa Biblia, ang liwanag ng direksyon Sa Pilipinas, sa mga pulo ng dagat sa silanganan, makakarating ang katotohanan, ang katwiran ng Diyos. Saan manggagaling? Ang mga pulo maghihintay ng kanyang kautusan. Saan manggagaling ang kautusan? Sa direksyon ng Jerusalem. Tanong. Ito ang tanong. Baka naglalaro sa isip nyo. Paano makakarating sa Pilipinas yung galing sa Jerusalem? Sino magdadala? Hindi mo magandang tanong yon? Kasi baka nga naman pupunta muna sa Roma. Di ko diskusyon ko kasi rito, pumunta raw muna sa Roma bago pumunta sa Pilipinas ang sabi sa Biblia, sa Jerusalem dapat manggaling sino magdadala? Nung manggagaling sa Jerusalem, makakarating sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Yan po ang babalikan natin sa susunod kung loloobin ng Diyos, mga kababayan. Okay, mga ka-U3. Sure po ako sa mga mag-comment po dyan ng mga taga-subaybay po ng U3. Bitin. Ayan, medyo bitin nga po. Parang ang iksi po, ano? Anyway, mga ka-U3. So, ito nga po ay isang discussion po ni Brother Eli. Although, I felt though the first part of this speech medyo tumagal ng kaunti. Siguro mga good 15-20 minutes din. Not on the actual topic. So, parang introduction po siguro yun. And then finally, nung meron nang nag-suggest na isang bisita mula sa balcony pa yata So, yun nga po, ang naging spontaneous po yung preaching na ito, no? So the topic is kung meron bang possibility na mula sa Pilipinas nga ay magkakaroon, no, ng bayan ng Diyos. And I like how Brother Eli discussed it and he mentioned about sa Pilipinas nga whether we fit on that kind of category. Pero the lingering question, at least for me, because it's a bit similar with what we've heard, for example, sa ating previous discussion po, kung napansin nyo po, di ba? Atin pong pinag-usapan ng diskusyon ni Brother Eranio Manalo as to bayan ng Diyos, and still a little bit similar on the idea na ang bayan ng Diyos from the East. That's why I was really asking the question kung ang tinutukoy po ba or ang perspective po ba ng Members Church of God International is yung similar na idea ng exclusivity ng mga Pilipino bilang bayan ng Diyos? Because it also says there, kung di ako nagkakamali, 8-7, di ba? East and West. Kasi po, other critics probably will be thinking na it's just an expression of God's, kumbaga, authority and assurance to His people, not just inside Jerusalem or Israel for that matter, pero sa buong mundo. Kasi po, di ba, expression po natin from the East to the West, the expression that God's authority will be known all throughout the world, mga ka-U3. Ano po? Ang nagets po natin so far is literally saying that it's the Philippines, ano po, of all countries, which is quite fascinating to me. So, sa last part po ng nasabi ni Brother Eli, medyo bitin yung sa idea nga po na sino magdadala. So I'm guessing it must be Brother Eli, and the flow probably would be him getting it from the Bible as shown to him by God, and those lessons were from Jerusalem. Ganun po ba yung magiging perspective po dito? So I'm curious about this because sinabi niya po kanina na hindi yun, no? From Rome daw, hindi pwede. Dapat daw from Jerusalem. And hindi po ba mga ka-youth, by extension, the popes, for example, would say on the historical accounts, before there was a church in Rome, it was from Jerusalem to
too, mga ka-U3? Kasi po, I remember the counter-argument of Mr. Villa sa kanila pong show, hindi galing sa apalit. So I'm wondering how Brother Eli would be explaining this. Kasi nga po, it's a little bit similar also with what we have also learned from other religion. Interestingly, from Iglesia ni Cristo, what I got from the preaching of Mr. Manalo, for example, was that the third Elias, the reiteration from Elias himself being the prophet, and then with the spirit and power of Elias in the person of John the Baptist, ayan, at yung third na naman daw sa panahon po ni Cristo ay si Ka Felix Manalo naman daw po. So I'm curious if a little bit similar po ba yung idea na from the Philippines, bayan ng Diyos, ang hihirangin dyan is si Brother Eli? Or is it Nicolas Perez, mga ka-U3, ang previous po na founder po ng MCGI? So please comment below, mga ka-U3. Dahil coming from an outsider who is not a member, it's really a curious thing for me to understand. And I'm very sure na interesante din po ito dahil nga, as mentioned, hindi to common na dinidiscuss ng mga pastor, ng mga preachers po na nakikita po natin so far. So if you don't like this video, you can watch this video over here, the playlist over here, and you could also click subscribe sa mga baguhan po natin. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.